is number one. Kailangan una palagi sa atin ang Panginoon. Our priority in life is God. Pakisabi mo, my priority in life is God. My priority in life is God. God is number one. God is number one. To Him. Pakisabi, to Him. To Him. Ha? To Him. O kasi, mayo ba kayo number one sa inyo si Lord? O sino magtataas dito ng kamay, number one sa kanya si Lord? O sige, titignan natin yan. Talagang walang bawian yan. Kayo nag-volunteer niya, nagsabi niya na number one sa akin si Lord. Okay, titignan po natin yan. Kaya nga hindi ko kayo pinipilit. Kaya nga sabi ko, God is number one to Him. Kasi may for me. Pag sinabi ko for me, baka mamaya sabihin mo na naman, pinatatamaan kita dito sa topic na ito. Actually, talagang ginagawan ko po talaga kayo ng topic. Yan, para wala na tayong paligoy-ligoy. No? Ang topic na ito ay para sa inyo. Yan. God is number one. Pasensya na kayo, mas maganda kasi, family na po tayo dito. Hindi na po tayo kailangan magpaikot-ikot pa, Hindi na kailangan ng megos-megos pa tayo dito. Halo-halo na yan yung ate, Hindi na kailangan. Kailangan na natin po dito, yung talagang ihayag na natin. Nakita nyo, nagbobombahan na sa Israel. At hindi nyo po ba alam na kailangan po tayo po mismo, meron na tayong ambag ng panalangin natin, ng suporta natin, and let us all stand with Israel. Amen. Okay, that is number one. Tingnan natin yung mga sinasabi nyo kanina na number one sa inyo, Panginoon. You can do everything, but the key to success is to prioritize the most important in human life. Okay? Makakagawa tayo sa buhay po natin. Diba? You can do everything, pero ang tanong dito, meron bang kasiguraduhan na magtatagumpay ka kung gagawa ka sa sarili mo lang? Doon yun po yung questionable po dito. All who believe in Jesus should focus itself to the most to succeed. Kailangan tayo po'y nakapokus po talaga sa Panginoon para na sa ganon, makuha talaga natin yung tagumpay. Kasi ang nagtatagumpay lang po sa buhay talaga, yung pong meron po talagang priority sa buhay niya, at ang priority na yun ay ang ating Panginoon. Not the material, money, employment, or anybody else. Now, tatanungin ko po ulit kayo, number one ba sa inyo si Lord? Ayan, medyo syempre nababawasan na, Kasi nabasa na nila ito Not the material, money, employment, or anybody else. So medyo naglalaro na sa isipan mo ngayon yan, Mukhang bibirahin na ako ni Pastor dito. If you are a believer of Christ, this is not already your priority. So, we set aside all these things because we are now focusing ourselves into the most things in our life, which is our God. Kaya, para magtagumpay po tayo, kailangan sa Diyos po tayo nakapokus at hindi sa ibang bagay. Okay, tingnan po natin. Una, many people put other things first. Marami pong tao, iba yung inuuna nila. Yan, makikita na po natin, Pero naman, as a believer of Christ, kailangan ang una na po sa atin, walang iba kundi si Yesu Cristo. Do not make Jesus your second options to your life. Hindi siya optional. Kundi siya yung priority natin. Hindi siya pangalawa, hindi siya pangatlo, hindi siya pang-apat, o mas lalong hindi siya last. Kailangan ang Diyos po natin ay number one palagi. In all aspects, sa lahat ng buhay po natin, dapat number one ang Lord. Hindi yung boyfriend mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung bahay mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung pag-aaral mo, hindi yung teacher mo, hindi yung boss mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung best friend mo, hindi yung kapitbahay mo, kundi ang Diyos lamang. Amen. So, nilahan na po natin yung bagay na yon. Kaya wala na po tayo may reason doon na Lord, kasi kala ko hindi naman kasama to sa dapat na hindi ko i-priority. Lahat po ng bagay na yun, na umiikot ngayon sa buhay po natin, hindi mo pwedeng i-priority yan. All is, sabihin natin, lahat ng bagay is optional, pero ang Diyos hindi kailangan maging optional po sa atin. Is everything in us. Kaya kailangan po, nandun po tayo nakapokus sa ating Panginoon. John chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang isa at tunay na Diyos at si Yesu Cristo na inyong sinugo. Ano sabi po dito? Ito ang buhay na walang hanggan. How to have eternal life? Kung gusto mo na talaga magkaroon ka ng assurance, to have eternal life is making God first in you.
Putting God first in your life. Kailangan na una palagi ang Diyos sa buhay natin, or else hindi po tayo magkakaroon ng assurance. Kung hindi ang Diyos ang priority natin, meron tayong ibang priority, malabo po na tayo po magkaroon ng eternal life. Bakit? Kasi, ano sabi po dito? Ito ang buhay na walang hanggan. Ano po yung buhay na walang hanggan? Ang kilalaning kanila, ang iisa at tunay na Diyos. So, sa madaling salita, if He is the number one, if He is one, so ang ibig sabihin niyan, dapat you make Him one in you. Gusto ko wala naman akong ibang Diyos. Alam ko naman, kilala ko ang Panginoong Jesucristo lang naman ang Diyos sa buhay ko. Yes, maybe, kilala mo siya, naiisang Diyos yan. Pero, if you have other priority in life, that was another God. Amen? If you have much priority rather than our God, ibig sabihin, another God na sa iyon. If you have something to believe in your life, it is another God for you. Kung meron kang ibang itinataas sa buhay mo, another God na yun. Kung meron kang itinatapat sa ating Panginoon, another God na yun. So, sa madaling salita, He is not our number one. He is not only one for us. Hindi siya nag-iisa lang sa buhay natin, kundi marami pala tayong Diyos sa buhay po natin. Kung papansinin po natin, we cannot entrust our life into Him. Bakit? Kasi hindi naman araw-araw nasa Kanya kayo. Kung minsan nga nakakalimutan natin ang Diyos sa buhay natin. When to get busy into things in life, makikita mo na nakakalimutan natin ang Diyos sa buhay natin. Halimbawa, gumagawa ka ng assignment mo in school. Minsan nawawala na ang Diyos doon. Hindi mo nasasabi sa Lord, Lord, tulungan mo ako dito, Lord. Lord, I pray, Lord, na papagandahin mo itong ginagawa kong assignment. Hindi. Kung minsan nabubula sa isipan natin ang Diyos nakakalimutan natin, even in our works, sa trabaho natin. Minsan, na-stress tayo sa trabaho natin, pero we cannot call unto God. Hindi natin tinatawag ang Diyos sa buhay natin. O kaya naman, kapag may hawak na tayo sa cellphone, hindi na natin makontak ang Diyos sa buhay po natin. Iba na yung kinokontak natin. Amen? So doon pa na makikita na natin that God is not our priority. Most of the men today, hindi ang Diyos sa kanilang priority. Even as here, maybe I can tell you na hindi talaga ang Diyos ang priority po natin. Sa araw-araw sa maghapon, pasingin mo na alala ko ba ang Diyos? Nakakausap ko ba ang Diyos sa araw-araw? Inuupuan ko ba siya kahit isang oras? Kahit naupuan mo siya araw-araw ng isang oras, I tell you, kulang pa rin Because we have 24 hours a day. So sa madaling salita, kahit na araw-araw ka, He is not your priority. Why? Kasi ang dami nating ginagawa. Marami po tayong kaabalahan sa buhay po natin. Pagkagising mo pa lang ng umaga, magpe-prepare ka ng almusal, magpe-prepare ka ng sarili mo, and then you go to your work, you go to your school, you go to your things that you've done. Anong gagawin natin? Nawawala ang Diyos doon. In every works of our hand, wala ang Diyos. Sa lahat ng bagay na gagawin natin, wala ang Diyos. Sa trabaho, wala ang Diyos. Sa pag-aaral, wala ang Diyos. Sa kaibigan, wala ang Diyos. Sa pupuntahan, wala ang Diyos. So how can we make God number one in our life? Even at your home, wala ang Diyos. Kahit nandun ka na sa bahay mo, wala ang Diyos. Paano natin magiging number one ang Diyos sa buhay po natin kung ganun po ang pagkakilala natin sa Panginoon? Hindi natin lubusan talaga kilala ang Panginoon sa buhay natin. Kaya, absolutely, ang hirap po na magkaroon ng chance yung tinatawag na eternal life. Mahirap na magkaroon ng isang tao ng eternal life. Kala po natin, it is simply accepting Jesus in my life and then later on na tayo makita doon sa langit. Hindi yung tatanggapin mo si Jesus ngayon, Lord, I accept you as my personal Savior. And then, Lord, makita na lamang po tayo pagka napatay na ako. Pag-akit ko dyan pagkatapos sa pintuan ng langit. Marami pong mga tao ganun po. Even Christians today are ganun. Halos hindi po sila nag-church, nakikita nyo po. Halos kayo lamang po. Pagdating ng Wednesday, kayo na lang po yung nakikita. Pagdating ng Sunday, merong iba, pero hindi sila makadalo rin po ng gawain. Pagdating ng Bible study, kayo pa rin. Tapos, yung iba wala na. Di ba? So, ibig sabihin, God is not their priority. God is the number one to them. Ni halos ayaw nga nila magpagal sa Panginoon Sa ibang bagay, okay, ready po tayo palagi, prepared po palagi tayo, pero what about in the Lord?
Lagi ka bang ready? Kaya nga kung kilala mo si Jesus na nag-iisa at tunay na Diyos, si Jesucristo, dapat po na priority po talaga natin siya. Because this is an assurance for us having eternal life. What comes first to those God's not first? Ano po ba yung una sa kanila? Sa mga taong hindi Diyos ang una. Okay, tingnan po natin. Sabi niyo po kanina, ano po? Sabi niyo kanina, ang Diyos ay number 1 sa atin. Okay, tingnan na po natin ngayon po ito. No? Nakahanda na po ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, baka tamaan ka dito. Ilag na lang na mabilis ka mo. Okay ba? Okay ba yan? Iilagan ba natin talaga to? Hindi natin kailangan ilagan to. Kailangan saluhin natin to. Okay? Okay. Ano raw po yung una sa mga taong hindi una ang Diyos? Okay, number 1. Other first professions or occupation. Ayan na. Diba? Tumama na agad. Ano po? Karamihan sa atin, tatamaan na dito kasi nakapokus tayo doon sa trabaho lamang po natin eh. Amen? O, ngiti-ngiti muna mga ate-ate. Mga ate, sobra na ito eh. Sobra na. Okay, ngiti-ngiti muna. Yan, okay. Yan, okay. Ang sabi po dito, other first professions or occupation, these things are important, but it should raise Christ with you. Anong ibig sabihin nito? You need Jesus to provide everything in you. Ang Diyos dapat, si Jesus dapat na nag-provide po sa atin. If you have work, just rely on Him. Just depend on Jesus. Pag nagtatrabaho ka, kailangan mayroong touch ni Jesus yung trabaho mo. Amen. Kung nag-aaral ka, okay, dito muna po tayo sa trabaho, no? Tsaka na po tayo doon. Kung tayo po talaga ay nasa Diyos, lahat ng bagay na according sa trabaho natin, kailangan may touch of Jesus yan. Para na sa ganun, hindi po talaga, ito yung maging priority natin sa buhay natin. Pero, sa mga tao na hindi ang Diyos ang priority po nila, ito yung nagiging priority nila. Kung pasingin mo, the whole life of them, ano nangyayari? Halos yung kanyang 70% ng lifespan niya nandito na nakapasok sa trabaho. Hindi niyo napansin? Anong edad ka na nagtrabaho ka? Medyo bata ka pa, no? 20 years old. 21 years old, nagtrabaho ka na. Ilang taon ka lang ngayon? Kung nagtatrabaho ka pa ngayon, ay talagang definitely na hindi ang Diyos ang number 1 mo. Naku, pastor, anong gagawin ko? Kailangan ko talaga magtrabaho. Yun nga ang problema eh. Okay, pakinggan po natin yan. Ano po? Para na sa ganun, makita po natin kung paano gagawin natin. Naku, nagkakaito na. Wala. Nauubo-ubo na sila. No? Wala tayo magagawa talaga. Sabi natin, sabi ng Lord sa atin, we must put God first in our life. Amen? Okay. Luke chapter 9 verse 25. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Kapatid, ang problema po pala nito, if you really work hard for this life, ang magsasuffer is your soul. Pastor, wala naman akong ginagawang masama. Patunayan nga, nakita nyo, nagcha-church ako. Actually, hindi po yun ang basihan po natin eh. Pagdating sa works, hindi po babasihan ng Lord sa atin yun. Gano'n naman pala, Pastor, hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Hindi eh. Ang salvation, nagbubunga na ang gawa. Amen. Amen. If you have salvation, you do your part into Him. Amen. So sa madaling salita, if you really have a salvation, ang kasunod na nito ay gawa sa Panginoon. Faith without work is dead. Amen. So sa madaling salita, kung hindi kayo gagawa sa Panginoon, obviously, wala ka pang kaligtasan. Amen. Pero kung panghahawakan mo naman ang paggawa, wala rin po salvation. Amen. So anong dapat po natin gawin po dito? Yung hindi mapahamak yung kaluluwa natin. Let us put Jesus first in our life. Amen. Yun ang pinaka-assurance po doon. If you gain wealth coming from the Word, it replaces through your soul. Alam niyo po ba yun? Kasi alam niyo po, yung aral na ito na sinasabi dito, what is the profit of man gaining the whole world but loses his own soul? Alam niyo po ba ang ibig sabihin niyan? Kasi nga po yung 70% or 80% ng buhay mo, nakalagak na sa pagpapayaman, nakalagak na sa pagkita. Kaya yung rest, konti na lang,
pero hindi pa solid pagdating sa pag-gain mo ng treasure in heaven. Kaya nga, ano sabi sa atin ng Lord? Lay up your treasure in heaven. Store up your treasure in heaven. Anong ibig sabihin ng Lord po dito? Na huwag tayong mabalisa. Ano sabi niya po dito? Kaya huwag ninyong ikabahala. Okay. Sorry. Ito po pala. Sabi ng 31, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, at daramitin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. How can you be saved? Paano ka maliligtas kung wala kang pananalig sa Diyos? Faith is the one who saved us. Yung ating salvation is about faith. Through faith alone, kaya tayo naligtas. Ngayon, anong mangyayari sa buhay po ng tao? We lose our soul. To gain a lot of things in the world, but ang consequence po nito is losing your soul. Magtrabaho ka na magtrabaho sa mundo, ang mauubos naman sa iyo, yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Kaya nga, sabi niya po gano'n, ito yung kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig. Amen? Bakit ka nagtatrabaho? Tatanungin po kayo. Naku, huwag po kayo magagalit sa akin, ha? Ito po'y aral lamang po, no? Bakit po tayo nagtatrabaho? Para may makain. Para makabili ng inumin. Di ba? Ano ba yung inumin niya? Buti ba just tayo sa Yasisa bibili, ano? Baka mamaya doon tayo bumili sa mga kung saan-saan. Di ba? Baka maagwat di taranta tayo. So, ang kailangan po talaga natin, ay doon pong bagay nito, yung pong daramitin, iinumin, at kakanin, yung po yung kinuhumalingan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Amen. Bakit po kaya? Okay, tingnan po natin. Yan. Tuloy po natin ito. Saan na ba ako? Wala na ako eh. Okay. Sabi po dito, okay, ikalawa, ano pa po yung bagay na una sa mga tao na hindi Diyos ang kanilang priority? Other thought, the treasure. Ayan na. Di ba kaya tayo nagtatrabaho because of we wanted to have treasure? But the treasures that we need to have in our life is not the treasure in heaven. It is only the treasure about earth, about this land. Ang ating kinahumalingan lang, ibig sabihin, pinagsisikapan natin, yung mga kayamanan lang dito sa lupa. Tingnan niyo po ito. The more we seek earthly things, the less the things of God we can see. Ano? Habang daw po tayo, nagpupunyagi po tayo sa paghahanap ng kayamanan sa mundong ito, nangungonti yung chance po natin na masumpungan ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Nakakaintindi mo po ba tayo? Naniniwala naman kayo? Yung totoo lang. Kasi kung hindi ka naniniwala, ano pa silbi po ng pag-aaral mo na salita ng Diyos? Diba? Kasi maniwala naman, kung halimbawa, nakaupo ka lang dyan, tapos nakikinig ka ng aral, pero hindi naman talaga, hindi mo naman talaga tinatanggap yung aral. Katunayan nga, contradicted to the words of God is an enemy to God. Naintindihan mo ba natin yan? Okay, wala po tayo magagawa kasi ito po talaga yung aral po sa atin ng Diyos. Okay, para maintindihan niyo po, the more we seek earthly things, the less of the things of God we can see. Malang po talaga yung chance na matatagpo po natin ang Panginoon eh. Kasi iba yung hinahanap nga po natin eh. If we want to gain material things or unearthly things, tingnan niyo po yan paano masusumpungan ng Lord? Doon ka nga nakapokus sa material eh. So pag sinabing material things, it can see by an eye. Nakikita ng mata. How come na masusumpungan mo ang Diyos kung ang pinangahanap mo ay mata mo? Amen. Kaya nga nilulunod tayo ni Satan into the things on earth kasi para hindi mo makita si Jesus. Amen. Because Jesus was called the Spirit. Kaya nga yung mga tao, kapag napupunta sa church, ayaw nila kasi wala na sila makita eh. Ang nakikita lang nila yung sungit ni Caesar, yung sungit ni Pastor, yung sungit ng mga ka-worker. Diba? Yung ka-plastika ng ganito, yung ka-plastika na yun yung nakikita nila. Bakit? Kasi they worship God by His eye. Sa pamamagitan lang ng mata. Kaya nga, kapag halimbawa naghahanap tayo ng mga bagay lamang dito sa libutan na ito, hindi natin matatagpuan si Jesus because ang hinahanap natin is about physical things.
Amen? Not only spiritual things, kaya malabo po yun. Okay, anong una sa mga taong ito? Hindi si Jesus, absolutely. Definitely, hindi si Jesus. Ang una sa kanila, yung mga material na bagay lamang po. Luke chapter 12, verse 13 to 21. Basahin po natin. Medyo marami po ito. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana? At sinabi niya sa kanila lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. Listen ha, pakita niyo mabuti, maganda to. Pagkatapos sinalaysay ni Jesus ang isang talinaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang pirin. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Kaya ano naisipan niya? Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga pamali at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na lamang kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ring ito'y babawian ka ng buhay, kaninong ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. Ganyan ang sasapitin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit tukha naman sa paningin ng Diyos. Now, anong ibig sabihin ni Jesus po dito? Ang ibig sabihin ni Jesus po dito, inubos niya yung buhay niya sa pagpapagal sa mga bagay sa kayamanan lamang sa lupa. At hindi niya namalayan, mamamatay na pala siya. Near to the end of his life, itong tao na ito. So, ibig sabihin, dumating na siya doon sa dapit-hapon ng buhay niya, sa takip-silim ng buhay niya. Kaya, anong nangyari sa kanya? It wasted. Walang nangyari sa lahat ng kayamanan niya. Nag-ipot siya ng nag-ipot, nagpayaman siya ng nagpayaman, pero anong nangyari? Nakalimutan niya na may hangganan pala ang buhay. You must know it too first in your life. Dapat malaman mo rin na ang buhay ng tao ay may hangganan. Kaya nga, let us enjoy the presence of God in our life. Huwag na huwag niyo pong i-enjoy lamang yung buhay niyo into the things on earth, sapagkat yung anong ka man dito, makakalimutan mo na ang buhay mo pala ay may hangganan. At pagkatapos noon, saan ka pupunta ngayon? Ang sabi po dito, ganyan ang sasapitin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Napahamak lang. Still loses our soul. Ikatlo, other is for pleasure of the world. Yung iba, wala na silang pakialam. Basta ako, masaya na lang ako dito sa mundong ito. Magpapakasaya na lang ako. May nagtanong nga po sa amin, sa Kalasyaw, sabi niya gano'n, Pastor, paano po yung mga nagpapakasaya lang? Paano po ba yung mangyayari sa kanila pagharap nila sa Panginoon? Ano po ba ang kasiguraduhan noon pala? Sapagkat kung pagpapakasaya lamang sa mundo na ito, ang nakaprepare para sa pamumuhay mo, I tell you, mabibigo ka. Sapagkat this is only a temporary. Our pleasure in here is temporary. At wala po talagang katiyakan po yan. God wants people happy, but do not forget that God gives joy to people. Kaya nga, convert your joy into Him. Amen. Ganito lang kasimple yan. Masaya-masaya ka dito sa mundong ito. Masaya-masaya ka sa barkada mo, convert mo into church. Convert mo into Spirit. Convert mo into Christ Jesus. Nagsasaya ka dito, sumasayaw ka sa mundo, kumakanta ka sa mundo, i-convert mo sa Lord, magsayaw ka sa Lord, kumanta ka sa Lord, at maglagay ka ng kaganakan sa mga bagay sa Panginoon. Yun yung talagang kasiyahan na ibinibigay ng Diyos sa mga tao na may pananalig sa Kanya. But still, alam niyo po ba, na kapag wala sa Diyos yung inyong kaganakan, I tell you, still mapapahama ka pa rin. Dahil ang consequence pa rin yan, you lose your soul. Wala pa rin mangyayari sa iyong kaluluwa. John chapter 10, verse 10. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupay ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. So, saan ka pa? Ang kaaway na nakawin niya lahat ng mga bagay na pinlano sa iyo ng Diyos. Ang sabi sa atin ng Panginoon,
Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yun po yung sa NIV version. So sa madaling salita, buhay na kasiyasiya pala ang daan ng Diyos, pero bakit pinananakaw mo kay Satanas? Hindi niyo mo maalam, kapag ikaw ay maligayang-maligaya sa mga bagay outside Christ Jesus, ninanakaw yung talagang totoong kagalakan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Ninanakaw ng kaaway yung totoong kasiyahan. Ninanakaw ng kaaway yung totoong para sa iyong kapayapaan. Kaya hindi mo nakikita na kahit na masaya ka ngayon, still kasama mo yung mga barkada mo, masaya ka ngayon, pero pag uwi mo ng bahay, wala ka ng peace. Ang bigat na ng pakiramdam mo. But if you find your joy into God, I tell you, kahit nasan lugar ka, nag-iisa ka sa loob ng bahay mo, may kagalakan ka. Why? Because of the presence of God is with you. Ang sabi ng Lord, I will be with you. Ang sabi ng Lord, kasama mo ako. Kaya nga kahit saang lugar ka nandun, hindi ka magiging malungkot. At hindi magiging kasiyahan mo yung mga bagay na ginagawa mong worldly. Yung mga kaibigan mong worldly. Yung mga habits mong worldly. Bakit? Kasi hindi naman yun ang talaga totoong kagalakan eh. Yun yung pandaraya ng kaaway to destroy the true joy that given to you abundantly by Jesus. Kaya huwag po tayo madaya po doon sa mga bagay na yun. Okay, ika-apat, other family first. Yan, marami sa atin ganito eh. Huwag mong kakantiin ang pamilya ko, mapapalaban ka sa akin kahit si Jesus ka pa. Mabigat yun, ano? So, wala naman ako sinasabi gano'n. Wala akong sinasabi gano'n, pero usually gano'n na nangyayari. Hindi niyo po ba napapansin, okay? Ako minsan, parang ang kalaban ng Diyos sa buhay po natin is our family. Bakit po kaya? Kasi kung ano yung gusto ng pamilya natin, yun ang nasusunod. Pero yung gusto ng Panginoon, yun ang hindi masunod. So, we are against to God already. Amen? Now, family is important, but God is the most because He holds things in heaven and in earth. Alam natin na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Mahalaga ang pamilya po natin, pero mas mahalaga ang Diyos sa buhay po natin. Ano mangyayari kung halimbawa pinahalagahan mo lang yung pamilya mo, pero wala ka pagpapahalaga sa Diyos? Mapapahama ka pa rin. Pahalagahan mo ng todo ang Diyos sa buhay mo kung mahalaga talaga sa iyo ang pamilya mo. Pero kung hindi mo mapahalagahan ng Diyos sa buhay mo at ang pinapahalagahan mo lang sa buhay mo ay yung pamilya mo, I tell you, sayang lang yung pagpapahalaga mo kasi mapapahamak din yung pamilya mo. Yun ang katotohanan doon eh. Bakit? Kasi kaya nga tayo lumalapit sa Panginoon dahil mahalaga sa atin yung pamilya natin. Kaya ako naglilingkod sa Panginoon dahil mahalaga yung mga anak ko. Mahalaga yung asawa ko. Mahalaga kayo sa buhay ko. Kaya ako naglilingkod sa Panginoon dahil mahal ko kayo. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi kung mamahalin ko lang kayo outside Christ Jesus, mapapahamak tayong lahat. Kung halimbawa, mamahalin ko lang kayo dahil sa mga gusto lamang ninyo in your flesh, I tell you, mapapahamak tayong lahat. Pero kung mamahalin ko kayo dahil kay Jesucristo, I tell you, magkakaroon kayo ng magandang bagay na matatanggap sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay at siya may hawak ng langit at lupa. Kaya nga, wala pong kaduda-duda po dito na kailangan ang Diyos ang una sa buhay po natin, not our family. Amen. Pag sinabi sa iyo ng pamilya mo, huwag kang maglingkod dyan, sayang lang ang buhay mo dyan. Hindi, anak. Hindi, nanay. Hindi sayang ang buhay, kundi magiging pa tayo ng maganda pag lumapit tayo sa Panginoon. Yung paglilingkod ko, hindi lamang po ako ang magkakaroon ng tagumpay dito, kasama ko po kayo dito. Pero kung tayo lamang po magmamahalan, magpapahalagaan sa buhay po natin, lahat po tayo masasayang lang pagdating ng araw. Amen. Sino ba dito yung nagmamahal sa kanyang mga anak? Nagmamahal sa kanyang mga magulang? Now, alam niyo, kung talaga totoo niyo mahal yung mga anak ninyo, huwag niyo tatanggalin sa Lord. Amen. Hayaan niyo lang na ilapit niyo niya sa Panginoon. O kaya naman, mismo kayo, kung wala yung mga anak niyo dito, kung wala yung pamilya niyo dito, kayo mismo, ilapit niyo ng todo yung buhay niyo sa Panginoon. Para pagdating ng araw, ang Diyos mismo ang gagalaw sa inyong mga pamilya at mapapabuti sila. Amen. Walang tao na lumapit sa Panginoon na hindi napabuti. Amen? Ang hindi napapabuti, yung hindi nananampalataya kay Jesucristo.
Dahil katagalan po niyan, yung mga taong hindi nananalig sa Panginoong Jesucristo, alam niyo ba kung ano mangyayari doon? They become a part of Antichrist. Kaya kung halimbawa, nagdamit ka palagi sa mga bagay sa Panginoon, I tell you, you become an Antichrist pagdating ng araw. Bakit? Nakita niyo po ba yung pinapanood natin? Ano sinabi po ng Antichrist siya? Antichrist siya dati? Ang sabi niya gano'n, nasa church ako. Nasa loob ako ng church. Minamasdan ko lahat sila. Tinitingnan ko kung sino yung talagang lumalaban. Tinitingnan ko kung sino yung mga matitigas ang ulo. Tinitingnan ko kung sino yung lagi contradicted sa mga bagay sa Panginoon. Narinig niyo ba yan? Kaya kapag yun na nakita po natin, kasi hindi namin magalaw yung pastor, kasi alam namin yung pastor at dinadaluyan. Amen? Kaya anong gagawin niyo ngayon? Titignan niyo yung mga malapit sa pastor. Yan. Sino po yung mga malapit dito sa pastor? Wala, ano? Okay, salamat sa Panginoon. Nakaka-bless kayong lahat. Ang sarap niyo maging kaisa sa Panginoon. Hindi ko wala. Sino po dito yung mga close pastor? Wala ba? Ay, yung iba hindi. O, di ba? Kung ayaw na. Okay. Sino tinakot yun? Ako ba? Mamaya, paglabas mo dyan, tangahan ka ng kidlat. Kung di ka madala. Baka mamaya, habulin mo sa bahay namin. So, close na pa kayo. Ewan ko lang sa'yo. Pag inabot ka ng sumpa sa buhay mo, ewan ko lang. Pagka hindi ka lumapit sa pastor mo. Amen? Ano sabi ka lang? Ang sinong sumampa sa iyo ay aking susumpahin. Subalit, ang sino mang magpala sa iyo ay aking pagpapalain. Amen? Remember that I always carry the words of Jesus. Okay, mamaya rin, madadaanan po natin dito yan. Okay, o sino po dito yung close pastor? O, ang dami niyo na, no? Takot kasi susumpahin, no? Ayaw niyo masumpa yung buhay niyo, pero kasumpa-sumpa naman yung mga pinagagawa ninyo. Hindi mo na. Huwag mong gagawin yung gano'n. Maging close kayo. Kahit na di nyo type yung pastor ninyo, bakit type ba kayo ng pastor niyo? Ha? Sigurado ba kayo? Oo. Diba? Tawa-tawa kayo, no? Nabalikan kayo, no? Kala nyo, no? Sige, tingnan natin. Okay. Kasi ganito po yan. Yung mga close sa pastor, yan yung babantayan ng kaaway. Amen? Bakit? Kasi titignan niya kung sino dito yung talagang medyo gumigewang. Kung sino dito yung parang humihina. Kasi once na naging nakita niya mahina, may close kay pastor to. Okay, ito, pwede na to. Target na to. Gagamitin na ngayon ng kaaway yun. Kaya mangyayari ngayon, the best friend of you sometimes become the best enemy of you. Tama mo ba yun? Amen. Di ba? Meron na po ba kayo nangyaring gano'n? Yung best friend mo, naging best enemy mo? Ha? Bakit? Dahil sinulot ka sa jowa mo. Ha? Di ba? Minsan gano'n, di ba? Hindi. Usually gano'n eh. May mga gano'n bagay eh. Di ba? Matalik mo siyang kaibigan, pero naging matalik mo siyang kaaway. So, alam niyo, ganun po minsan eh, pagdating po sa larangan sa Espiritu. Tinitingnan niya kung sino yung close sa pastor. And then, kapag nakita niya na humihina to, gagawin niya pinaka-matinding kaaway. Kaya ingat po tayo noon. Kasi hindi maganda na maging instrumento ng demonyo. Mas masarap maging instrumento ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Okay. Ang hirap na mag-amen ngayon, ano? Habang gumagabi, humihirap mag-amen eh. Mateo chapter 10, verse 34 to 39. Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Uy, sa bahay pala si Jesus, ano? Imagine, hindi pala kapayapaan na dala niya, no? Ganun din po yung iniisip natin. Kung minsan akala natin, sa pastor po natin, inaaway tayo, di ba? Diba? Sinasalakay tayo, inaatake tayo. Pero hindi po pala natin alam po dito, ang ginagawa po pala ng Panginoon, inaaway niya yung espiritu o tinatabak niya yung espiritu na mali sa buhay ng tao. Kaya considering, hindi payapan dumarating sa buhay mo ang Panginoon. Kaya nga akala po natin, basta pag dumating si Jesus, okay, holiness lang yung mararanasan mo. Paano yung demonyo na nakapaloob sa katawan ng tao? Hindi ba kailangan digbain ni Jesus po yan? That's why, He has this word in His hand. Meron siyang tabak sa kanyang kamay para tigpasin lahat ng gawa ng kaaway sa katawan mo. Amen.
Kaya lang, ang problema po dito, ikaw mismo, ilag ka ng ilag kapag tinataba ka na ng Panginoon. Kaya ano nangyayari sa'yo? Hindi ka magkaroon ng kapayapaan. Amen. Okay, po natin. Verse 35, naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at mga kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae. Sabi ko sa inyo, hindi lang yung kaibigan hindi lang yung best friend ang magiging best enemy mo, maging yung pamilya mo pa. Si Jesus po mismo nagsabi dito. Yung nanay sa kanyang anak na babae, yung tatay sa kanyang anak na lalaki, yung biyenan sa kanyang manugang. So, ibig sabihin po nito, at the last days, paglalaban-labanin niya yan. Bakit? Because we don't have the same spirit. Maybe yung anak mo mayroong spirit of the Word. At ikaw naman, mayroong kang spirit of Jesus. So, ano magiging ugnayan nyo ngayong dalawa? Wala na. Pagdating ng huling araw, magiging magkaaway na kayo. Akala niyo po ba mananaig pa rin yung blood is thicker than water? No. The spirit is thicker than blood. Amen. Ang mangyayari na po sa atin ito, our battle is not on the blood and flesh, but our battle is in the spirit. Amen. Kaya nga magiging kalaban na natin sila dahil hindi sila ka-espiritu. Hindi nila tinanggap yung Espiritu ni Jesus. Kaya ngayon, pakiramdaman nyo yung mga katabi nyo. Kung hindi yan ka-Espiritu kay Jesus, kung hindi yan umaayon sa salita ng Diyos, marahil pagdating ng araw, kaaway mo yan. O yan na, ayaw na magtinginan, no? O yan, nabahin na anak ko. O. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Kapag nakikita mo na para bagang hindi siya nagkakaroon ng kapayapaan sa tabak ng Panginoon sa Kristo, I tell you, pagdating ng araw, kaaway yan. Amen. Ano ba yung tinutukoy dito? The words of God. Yung words ng Lord na yun yung titigpas sa ating mga bagay na nakatabi dito. Yun yung titigpas sa sama ng loob mo. Yun yung titigpas sa karga mo. Yun yung titigpas sa anumang espiritu na walang kaugnayan kay Jesucristo. Kaya nga, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang isang tao kung ayaw niyang patigpas sa Panginoon by the words of God. Yung mga bagay na tinatago niya dito ay patuloy niyang tinatago dito. Pagdating ng araw, kaaway ng Diyos yan. Amen. At ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanya ring mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sino po dito yung masyadong mapagmahal? Siyempre, hindi kayo matataas din yan. Ano po? Sino dito yung masyadong mapagmahal sa kanyang anak? Siyempre, hindi talaga kayo matataas niyan, ano? Kunyari, hindi nyo talaga pinapriority yung mga anak nyo, no? Siyempre, dito yung mga mapagmahal masyado sa kanyang magulang. Siyempre, hindi kayo yun. Kasi nakita ko talagang hindi kayo nagmamahal sa mga magulang ninyo. Ha? Yun, may katotohanan yun. Pero ang mga magulang ninyo, hindi ako naniniwala. Amen? O dito, sino ang mga mapagmahal sa mga anak dito? O yan, totoo yan. Nakikita ko naman mapagmahal talaga kayo dito. Sino mga mapagmahal sa mga anak dito? Yan, totoo yan. Sige, totoo. Dito. Huwag namin wala katotohanan yan. Ang sabi po dito, ang umiibig sa kanyang ama o ina, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko na ba iibigin yung aking anak? Hindi ko na ba iibigin yung aking ama at ina? Hindi naman actually ganun ang ginagawa ng Lord. Ang ibig sabihin po dito, not to prioritize your children or your parents. Pero ang gagawin ko sa kanila, wala, nanay mo lang sila. Anak mo lang sila. Ang hirap isipin, ano? Kasi pag-usap ang Diyos talaga, wala tayong pwedeng ipantay. Amen. 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 Kahit na yung anak mo, itatakwil mo yan for the glory of God. Amen. Kahit yung asawa mo, kahit yung magulang mo, itatakwil mo yun for the glory of God. At dapat naman, mga magulang, kung ang mga anak ninyo inuuna ang Panginoon, huwag kayong magagalit sa kanila. Amen. Ang ibig sabihin nun, tunay na nagmamahal sila sa inyo. Amen. At kayong mga anak, kung inuuna ng mga
mga magulang nyo, yung ang Panginoon sa buhay nyo, kesa sa inyo. I tell you, mahal kayo ng mga magulang. Amen. Ang hindi natin alam po dito, ano ba mangyayari kung magmamahalan lang tayo without God? Ano ba mangyayari kung magmamahalan lang ang mag-asawa without Jesus? Ano mangyayari kung magmamahalan ng pamilya without God? Pagdating ng araw, maglalaban-laban din tayo. Magiging magulo rin ang sitwasyon natin. Bakit? Kasi magkakaiba ang espiritu natin at ang espiritu ni Jesucristo ang kailangan manaig dahil ang mananatiling wakas ay yung meron lamang espiritu ni Jesucristo. Kaya nga huwag po kayong maguluhan doon sa mga bagay niyon. Ang sabi ng 38, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano ibig sabihin dito? Kailangan, we need to have perseverance about these things. Kailangan mapagtiisan natin yung mga bagay na yun. Hindi naman para itolerate natin sila sa mga mali. No. As we love, and number one, ang Diyos sa buhay po natin, hindi natin sila tinotolerate sa mali. Pag mali, ay mali. Kahit na walang gumagawa. Di ba? Ano sabi dito? Kahit na maraming gumagawa ng mali, mali ay mali. Amen. At ang tama ay tama kahit na walang gumagawa. Amen? Amen. Mananatili pa rin po yun. Kaya nga, dapat po na nagmaintindihan po nito, let's take our burden in Christ. Amen. Pasanin po natin yung burden na yun. Ayaw na sumunod ng anak mo sa Panginoon, then magalit ka sa Kanya. Bakit? Karapatan mo yun eh. Amen. If you love your children, kailangan sumunod sila sa Panginoon. Hindi natin, sige anak, dahil ayaw mo, nilerespeto kita, meron ka sariling relihiyon mo, wala akong magagawa. Paano na yun? Paano siya maliligtas kung papahintulutan lang natin siya? Nanay, ano naman gagawin natin kahit na ba nakagisnan mo na yung pagiging ganyan mo, yung sarado, degarado pa eh. Di ba? Kahit na ba sabihin mo, sarado, dekandado ka, na wala kang susi mo, wala tayong magagawa niya, papalagari natin yan sa mga, amen? Tatawag tayo ng mga tinsmate, para lang mabali yung kandado mong yan. Yun ang kailangan po natin eh. Hindi pa pwede sarado, dekandado palagi ng mga tao. Na namulat na lamang sila doon sa kinagisnan po nila. Sapagkat kung may pagmamahal ka doon sa mga tao na yon, ibabangon mo sila sa totoong pananampalataya kay Jesucristo. Kaya sabi ng verse 39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sacrifice. We need to sacrifice them. Hindi namin pwede na talaga halimbawa, sige, wala akong magagawa, anak, ganyan ka na talaga eh. Huwag mo tatanggapin. Ilaban mo sila sa Panginoon. Yung nanay mo, ilaban mo sa Panginoon. Huwag mo tanggapin na gano'n na siya. Amen. Amen kayo ng amen dyan. Hindi nyo nga matanggap yung mga nanay nyo. Mga kapatid sa Panginoon, mahalaga na ang pagtanggap natin sa isa't isa ay nakaugnay kay Jesucristo. Hindi nakaugnay sa mundong ito. Halimbawa, dahil maraming pera yung nanay mo, kailangan mo ng pera, nawawala pagka-Kristiyano mo. Diba? Kailangan mo ng pag-tuition. O sige anak, pag hindi ka sumunod sa amin, pag hindi ka tumigil sa paglilingkod mo, huwag ka na mag-aaral. Ay, hindi ka pwede na eh. Mag-aaral pa rin ako, di ba? Hindi na mawala ako sa church. Pagdating ng araw, ano na yung kalalagyan mo? Hidusa pa rin, lose your soul pa rin, losing your soul pa rin. What does it mean to seek first the kingdom? Ano po ba ibig sabihin nun? Meaning, you put God, the very first into one's life. Kailangan na inuuna natin ang Diyos sa buhay po natin. If you want to seek the kingdom of God, ang sabi po dito, seek first the kingdom of God. Paano yun? Put God first into your life. Paano ka maghahanap ng kaligtasan sa ating Panginoon kung hindi mo uunahin ng Diyos? Pwede ba yun, Lord? Lord, kahit na misa-misa tayo, maghanap pa sa huwag mo akong kakalimutan, Lord. It is unfair. Hindi pumayag ang Lord doon. Kasi may panuntunan talaga ang Panginoon na dapat po natin sundin. Ano po ba yun? Putting God first in our life means that we conform our lives to His principle. Yun yung prinsipyo ng Diyos na kailangan mailagay natin yung buhay natin sa Kanya. And this is how we seek God first in our life.
And this is how we're seeking the kingdom of God. Kailangan na umayon po yung buhay natin kay Jesucristo. At paano aayon ang buhay mo kay Jesucristo kung ayaw mo nga mag-church? Paano aayon ang buhay mo kay Jesucristo kung ayaw mo nga magbasa ng Biblia? Kung ayaw mo nga makinig sa salita ng Diyos? Kung ayaw mo nga ipamuhay yung salita ng Diyos sa buhay mo? Paano aayon yung buhay mo kay Jesucristo? Amen? Putting God first in our life means that we conform our lives to His principle. Nilalagay natin yung ating sarili doon sa prinsipyo ng Diyos. Kung ano yung gusto niya. Hindi yung kung ano yung gusto natin. Hindi yung pwede bang pupunta ako sa church tapos may taglay ako sariling prinsipyo ko. Aayon ka sa prinsipyo ng Diyos. Aayon ka sa kalooban ng Diyos. Aayon ka doon sa Kanyang gusto. Aayon ka doon sa kalugod-lugod. Na kahit sabihin mo, ano magagawa ko? Ito na ako gali ko. Baguhin mo. Anong gagawin ko? Ito na, simula pagkabata, ganito na talaga ang ugali ko. Baguhin mo. We need to transform your life by renewing your mind. Kailangan magpabago ka sa Panginoon. Ang sabi po dito, ha? Parang ganito po yan. Okay, tingnan niyo po yan. Yan. Nakita niyo yung bagong wallet? Ang bagong wallet, diretso yan. Unat na unat yan. Hindi pa nga nakatiklop yan eh. Pero kapag nilagay mo sa likod ng bulsa mo, makikita mo yan, huhulma na dito sa bat mo. Amen? Pero ano lang, kung wala kang bat, straight pa rin yan. Yeah? Pero pag may bat ka, di ba, naka-curve yan, kaya yung wallet mo, magka-curve din yan. Kaya lang hindi makarib itong wallet ko. Dami kasi naman eh. Tigto 20. Tsaka mga ID walang katuturan. Di ba? Ganyan po yung wallet. Kaya nga, uncomfortable kapag ka ang wallet mo nilagay mo dito sa bag mo, dito sa yung bag. Di ba? Uncomfortable, di ba? Pagka nilagay mo dito bago. Kasi bakit? Nakakailang parang. Di ba? Ayaw. Hindi nakalapat sa ano mo eh. Di ba? Bagay, hindi alam ng mga babae yun kasi naglalagay sila sa bag eh. Pero ang lalaki, ganyan po talaga. Pero kapag yung wallet mo, umulma na sa korte ng likuran mo, yan, okay na. Parang wala ka na rin wallet niyan. Nagamit mo pa pero parang yung iba kasi gusto nagpapalaki ng talaga. Mas maganda yan, lagyan mo na maraming laman yung wallet mo. Okay? Naintindihan nyo? Ganun din po tayo sa Lord. Okay, ganito yan. Parang ang wallet na pumasok sa bulsa nitong church na ito. Pag-akyat mo dito, diretso ka, bagong-bago yung wallet mo. Sino ba may bagong wallet dito? Di ba? Wala, no? Lumami yung mga wallet nyo. Nasa bahay kasi marami kong wallet eh. Kasi yung laging regalo nyo sa akin, wallet. Dami ko naipon ng wallet no? O, nasa 15 na siguro piraso ng wallet doon. O yung iba nakakahon pa dyan. Meron ka ba yan, no? Meron ba dyan, no? Dami, oo. Meron doon sa CR namin, nakalagay doon. Nasa kwarto rin namin. Oo, nagkalat ang wallet doon. Ay, yung mga lalaki, pagka kailangan yung wallet, doon lang kayo sa bahay. Kung nakibumili niya, marami sa bahay. Yung kasi yung paborito nilang irregalo sa akin, wala naman akong malaman. Buti siya ako may laman na. Di ba? Ako nagre-regalo siya. Ganito yan. Lahat tayo, para tayong wallet na bago. Pagpasok mo dito sa church na ito, hindi pwedeng hindi ka susunod sa hulma ng church mo. Amen. Pag hindi ka sumabay sa hulma ng church mo, ibig sabihin niya, how you conform your life into Jesus Christ? Wala. Kaya ako masasabihin, ito na ako. Paano ang gagawin ko? O di magbago ka. Paano mo sa Lord yung buhay mo? Bakit? Ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Yun, sapul. Sapul na. Hindi ka na mahihirapan. Kasi nakakonform na yung buhay mo sa Lord eh.
Yung dating conformities tayo ng sanlibutan, ngayon, nakakonform na yung buhay natin kay Lord. Ibig sabihin nun, change in life. Change according to the principles of God. At hindi ka na magiging iba nun. O kaya nga marami po sa atin pag umaatin po ng service, nakita nyo, very alert po sila. Di ba? Hindi nyo napapansin. Ilang na ilang sa... Di ba? Parang hindi ka komportable. Alam mo kung bakit? Bagong wallet ka pa rin Walang nababago. Hindi nagka-curve, hindi nag-shape up kay Jesus. Kaya parang feeling mo, hindi ka pa rin komportable sa church mo. Parang iilang ka pa rin sa mga bagay na ginagawa sa church mo. Parang hindi mo pa rin masakyan yung mga biro ni Sister Maylene. Hindi mo pa rin masakyan yung mga kantsaw ng mga kabataan. Hindi mo pa rin masakyan yung pambibira ni Pastor. Pero pag nasanay ka na dito, naka-curve up ka na kay Jesus, sanay ka na kasi lahat tayo dumaan na dun Nandun yung willingness natin, tsaka yung interest natin na magpabago, kaya yung dating katauhan mo, binago na, nasanay ka na kay Jesus. Kaya alam mo na yung mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Hindi na mahirap. Amen? At magiging una na sa buhay mo ang Panginoon. Putting God first means serving in His kingdom. Paano po ba yung paglilingkod sa Kanyang kaharian? Ganito po yan. When you serve in His kingdom, you must be bearers of His word or ambassador of Christ Jesus. Kaya nga dapat lagi tayo may Bible. Di ba nakita mo yung sinare mo sa video? Ha? No. Nagsa-cellphone siya. Nagsa-cellphone. Nakakala niyo ba yan? Doon sa ano natin, cellphone siya. Ang ganda-ganda ng cellphone niya. Nakatingin sa kanya yung mga anghel, si God, tsaka si mga anghel sa langit. Malungkot. Tapos nung nakita niya yung Bible, tinanggal niya yung anak. Yung si God, tsaka yung mga anghel sa langit. Natutuwa na yung mga anghel sa langit. Tapos, 1 minute later, biglang may tumawag sa cellphone na libang hanggang sa 6 hours later. Wala na, nalungkot na yung hangin. Nakatingin na lang sa kanya si God. Wala na, na-frustrate na. Nawala na ng gana. Ganun po tayo Kaya nga dapat lagi po tayo may dalang Biblia. Diba? Putting God first means serving in His kingdom. When you want to serve in His kingdom, you must be a bearers of His word. Kailangan tangan mo palagi yung salita ng Diyos dito sa puso mo. Kung hanggang ngayon, wala pang laman ng salita ng Diyos ang puso mo, I tell you, bahala ka sa buhay mo. Bakit? Kasi, up to now, kailangan meron ka ng laman dito na words. You need to be ambassador to Christ Jesus. And how can we be ambassador? Paano tayo magiging kinatawan ni Jesus kung walang words dito sa puso natin? If the words of God is not abundantly in here, paano mo magiging ambassador? Paano mo magiging kinatawan ng Panginoong Jesucristo sa ibang tao? Ano sasabihin mo sa kanila? How can you share the words of God? How can you share the good news from Jesus? Wala kang masasabi kasi you don't know the words. And how can you fight for Satan, fight to Satan? Paano ka makikipaglaban kay Satan without the words? So, ibig sabihin yan, aayon ka na lang kay Satan. Kasi wala kang panlaban sa kanya We need the words of God para na sa ganon, we can be unconformed to the pattern of the world. Amen. Kaya tayo nagiging conform sa pattern ng mundo. Kung bakit tayo nagiging ayon sa takbo ng mundo? Because of lack of words in your heart. Kaya nga gusto ng Lord, ano sabi niya po dito? Ano sabi niya? Do not conform to the pattern of the world. Renewed and transformed by renewing your mind. Yun naman ang isipan po natin, dapat mabago po yan. Yung mga earthly things, earthly thoughts na nandito, tanggalin mo yan, palitan mo ng words of God para na sa ganon, makonform yung buhay mo kay Kristo at maging ambassador ka ni Kristo. Amen. As of now, kung hate mo pa rin po ang pagbabasa ng Biblia, I tell you, you're not from the Lord. Hindi ka sa Diyos. Pagsabi mo sa tabi mo, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, at kapag hindi mo minahal ang salita ng Diyos, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ka magiging mabuti. At hindi ka magiging talagang ganap.
Yun po ang ibig sabihin nun. We're still conforming to the pattern of the world without having the words of God inside your heart. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo. Alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Anong dala po ni na Pablo po dito? The words of God. Amen. Kaya sabi niya gano'n, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Bakit kaya? Ako lang to eh. Halimbawa, ano sinabi ko sa inyo? Itong ginagawa kong pangangaral sa inyo ngayon, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. O paano nangyari yun? Ako lang to. Si Renante lang to. Si Pablo lang yun. Pero bakit sinabi niya, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin? O kayo lang yun eh. They become ambassador of Christ, naging sugo sila ni Kristo dahil ang dala nila ay salita ng Diyos. Amen! Hindi salita ni Renante, kundi salita ng Diyos. Hindi salita ni Pablo, kundi salita ng Diyos. Hindi salita ni Pedro, kundi salita ng Diyos. Hindi salita nyo, kundi salita ng Diyos. Amen. Kaya kapag naririnig nyo yung salita ng Diyos sa isang mangangaral, ang ibig sabihin niyan, si Jesus yung nakikiusap sa inyo sa mga bagay na itinuturo niya sa inyo. Amen. Do not be mistaken. Kaya nga huwag po kayong lalaban kapag pinapangaral ang salita ng Diyos kasi ang Diyos mismo ang nakikiusap sa atin. Kaya nga, if you fight back to the words, you fight back to Jesus. Kaya kapag halimbawa, iinis ka sa pangangaral ng pastor, wala akong magagawa doon, kundi tanggapin lang yun dahil ang dala niya ay si Kristo because they are an ambassador of Christ Jesus. Putting God first means putting His church first. Yan, ang dami ayaw ng church. Gusto nila unahin ng Diyos ang buhay po nila, pero hindi ang church. Ayaw nila sa church. Bakit? He was ordained the church to see who builds and seek Him. Alam niyo po ba? Kaya itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia para makita niya kung sino ang talagang nagtatatag at kung sino ang talagang naghahanap. Kaya hindi niyo napapansin, ang daming ayaw mag-church. Amen? Bakit? Kasi hindi naman naghahanap sa Lord eh. If you're seeking for Jesus, you look for His church. Amen? Amen. Alam niyo ba yung church ay yung mga mananampalataya, the believers of Christ. Kaya kapag halimbawa, hindi believers of Christ yung inyong mga hinahanap at sinasamahan sa buhay mo, yung mga worldly people, I tell you, hindi ka naghahanap sa Diyos. Minsan, mga kabataan, minsan, pil na pil niyo yung mga kaibigan makamundo, makasalimutan, mga magulang. Minsan, pil natin yung mga makasalimutan na walang pananampalataya sa Panginoon. How can you seek God in your life? Because ang tinutukoy talaga ng Lord, the church dito, is the one who believes in Christ Jesus. Kaya nga kapag naghahanap ka sa Panginoon, pumupunta ka sa church, naghahanap ka ng mga church, at ang mga church na hinahanap mo, those believer of Christ Jesus. Hindi yung ibang church. Kundi ang hinahanap mo, yung mga mananampalataya ni Jesucristo. Mahalaga rin na tayo po ay talaga nagpupunta sa church because your attendance to church is very important to Him, to God. Amen? Amen. Ang sabi mo nga, mahalaga na hindi tayo ma-absent sa church. Mahalaga na hindi tayo ma-absent sa church. Ulitin mo sa Kanya. Mahalaga na hindi tayo ma-absent sa church. 10 million times ka mo. 10 million times. 10 million times. Sabi mo sa Kanya, 10 million times. 10 million times. Hindi, sabi mo sa Kanya na 10 milyon beses. 10 million beses. Mahalaga ang mag-church. Ulit-ulitin mo, 10 milyon beses. Siguro, isang linggo na tayo dito, hindi pa tapos. No? No? Kasi bakit? Kasi napakahalaga po nito. Church attendance, showing God's that we seek His temple. Amen. Kapag ka nagpupunta ka sa church, nagpapakita sa iyo sa Panginoon na hinahanap mo talaga ang Panginoon. This is how we seek God in our life. Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya na nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Lalo na nakita niyo ang bubumbahan sa Israel. So meaning it is a sign na malapit na po talagang dumating ang Panginoon. Kaya nga, dapat nga po tayo, nagbababad na po tayo into churches. Amen?
Amen? Ikatlo, God rewards those who seek first the kingdom. Pag inuna mo ang Panginoon at lagi mong hinahanap una sa lahat ang Panginoon sa buhay mo, merong ang reward. Sabi po kasi ng verse 33, Mateo chapter 6 verse 33, and all things shall be added unto you. Idadagdag lahat ang pangangailangan mo. Alam niyo po ba kung anong pinag-uusapan po dito? Bakit kami mababalisa? Ang pinag-uusapan ng Lord po dito, He is talking here about material needs. Yung mga pangangailangan mo. Kaya nga sabi niya gano'n, sapat na ang isang kaalalahanin sa isang araw. So sa madaling salita, pag nasabi mo na sa Panginoon yun, meron ka na nun. Ipaprovide na ng Lord sa iyo yung bagay na yun. Kaya nga, seek Him first into your life. Unahin mo na pag-arian ka ng Diyos at makasunod ka sa kalooban ng Diyos at makikita mo hindi ka magugutom. Amen. Takot na takot ang tao na baka wala tayong kainin bukas, baka wala tayong kainin sa isang linggo. Natatakot ka. Kung uunahin mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka matatakot dahil provided by God lahat ng pangangailangan mo sa araw-araw. Kahit na hindi ka na humingi sa Kanya, ibibigay ng Diyos araw-araw yung mga bagay na yun, katulad ng maya. Kaya katulad ng mga ibon, hindi sila nag-aasik, hindi sila nag-iipon, pero kumakain sila araw-araw. Mas mahalaga tayo sa maya. Ang maya ay nagpagbibili sa maliit na halaga. Subalit ang tao, gusto ko malaman po ninyo, mura na lang din po ang tao ngayon. 150. Hindi, huwag kayong maniniwala sa mga ganun. Prioritize Jesus, sabi ko dito, He is not a liar. He will provide for the needs of people. Hindi sinungaling ng Diyos. Pakisabi mo sa katabi mo, hindi sinungaling ng Diyos. Hindi sinungaling ng Diyos. Manampalataya ka sa Panginoon, unahin mo sa buhay mo ang Panginoon, makikita mo, ipoprovide niya lahat ng pangangailangan mo. Prioritize Jesus and He will put all your needs. Nalagay niya sa iyo lahat ng pangangailangan mo. Hindi ka ba naniniwala, no? Kung hindi ka naniniwala dyan, anong halaga sa iyo ng salita ng Diyos? Anong halaga sa iyo na may Diyos? Kung hindi ka naniniwala na hindi po, na ipoprovide ng Lord ang lahat ng pangangailangan mo. Psalm 37 verse 25. Ang sabi dito, matanda na ako mulang pagkabata, sa tanang buhay ko yung walang nabalita, na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Nagkulang na tayo ng S dito, okay? Kapatid sa Panginoon, pag naging tapat ka sa Panginoon, hindi ka magugutom. Pag naging tapat ka sa Panginoon, hindi ka maaargabyado sa mundong ito. Pag naging tapat ka sa Panginoon, hindi ka mai-stress. Pag naging tapat ka sa Panginoon, hindi ka mamumroblema. Sapagkat mayroong Diyos na hindi sinungaling na nangako sa iyo na He will provide everything in you. Seek first the kingdom of God and in His righteousness, and all the things shall be added unto you. Hindi ka magkukulang. The people will not suffer who makes God first in life. Walang suffering. Hindi ka mahihirapan. You suffered very lightly. Pero ang Diyos ang may sagot sa iyo kahit na anong mangyari. Sige, tayo po'y magsitayo sa Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. I want that these words or ito pong aral na ito ay ilagay mo sa puso mo. Hindi ako mamumunbig po sa inyo ngayon. Isang bagay lamang po ang gagawin ko. Gusto ko na pag-uwi mo, pagninayan mo kung sino ang number one sa buhay mo. And one thing for sure, kung hindi si Jesus ang number one sa iyo at marami kang bagay na number one sa buhay mo, gawin mo na sa panahon na ito na number one si Jesus. Kung gusto mong makatiyak na ikaw ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos pagdating ng araw. This is not a joke. Walang harong biro po ito. Kung itong panahon na ito, hindi pa si Jesus ang number one mo, at mayroon ka pang ibang number one, higit pa kay Jesus, I tell you, gawin mo na siyang number one, sapagkat masyado ng palapit ang mga ipinapakita ng panahon sa panahon na natin yan. At sa oras na ito, gusto ko na maintindihan po ninyo, hindi tayo nag-aaral ng salita para lamang gawin natin karunungan, kundi nag-aaral tayo ng salita para mabago tayo sa pamamagitan ng salita ng ito, tayo po ay maging ayon sa lahat ng bagay kay Jesucristo.
Marahil kung mapapansin po natin, marami po mga Kristiyano po ngayon, even though they attend churches, they listen to the words and teaching, pero hindi pa rin po sila agree sa mga bagay na naririnig po nila sa Panginoon. And you know what does it mean? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nun? Still, you are conforming to the pattern of the world. Wala ka pa kay Jesus. Malayo ka pa kay Jesus. Iwalay ka pa kay Jesus. Separate ka pa kay Jesus. Wala pang bukas na pinto para sa iyo sa kanyang kalangitan. But, if you conform already your life into Jesus Christ, I tell you, ngayon pa lamang titiyakin ko sa iyo, sigurado na ang pagpasok mo sa kaharian ng langit. At sa oras na ito, dalangin ko sa Panginoon na matutunan natin talaga na i-conform yung buhay natin only kay Christ Jesus lamang at wala nang iba. Tayo po manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa buhay na ito, Lord. Napakabuti mo po sa amin, O God, sapagkat hindi mo pinahintulot, Panginoon, na mapahamak at malunod kami, Panginoon, sa mundong ito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa dakilang aral mo, O God. Turuan mo kami, Panginoon, na hindi lumaban sa iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, na makiisa nang maging kalugod-lugod sa iyo at makiisa sa mga kalooban mo, Panginoon, upang na sa ganon magawa namin ang mabuti, ganap at nakalulugod sa iyo, Panginoon, ang kalooban mo. Panginoon Jesus, maraming salamat mo sa buhay po ng bawat isa, Lord. Even though, Lord, medyo masakit, Panginoon, pakinggan ang pagtutuwid mo sa aming buhay, but still, O God, we accept it, O Lord, because alam namin, Panginoon, na ito yung maglalagay sa amin, Panginoon, tungo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin, O Lord, sa pamamagitan ng tabak mo, Panginoon, kakayasin mo lahat ng mga bagay na hindi nakakalugod sa amin, O God, na sa ganon, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Panginoon, Lord, magiging maayos kami, Panginoon, na haharap sa iyo, Panginoon, at hindi kami magsisisi, Panginoon, sapagkat nabago ang buhay namin accordingly, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong banal na kalooban, O God. Lord, maraming salamat po sa pagtuturo mo, Banal na Espiritu Santo, ipinaunawa mo sa amin, Panginoon, ang napakahalagang bagay na ito, Panginoon, na dapat namin matutunan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, O God, accordingly, Panginoon, sa kanilang mga pananampalataya sa iyo, O God, na sa ganon, Panginoon, Lord, hindi na po sila mawala pa sa iyo, Panginoon. Ikaw yung hanapin nila, ikaw yung unahin nila, ikaw yung pagsilbihan nila, paglingkuran nila sa kanilang buhay, O God, at ikaw yung Diyos na uunahin namin lahat, Panginoon, sa buhay nila. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng pinakamataas na paborit pagsamba. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.